Okay mga kababayan, magandang araw sa atin lahat. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagkita na finally, ang sinasabi nila na maaaring makatalo kay BP Sara ang tambalang Leni BBM. Yan. Nagkita na po sa wakas ang mga inaasam na pagsasama, pinananabikang pagsasama ng mga anti-Duterte. Ito pong si Leni at si BBM nagkita na po finally sa Naga. At as usual, wala po tayong nahita. Yung mga nag-aabang po ng mga pasabog, yung mga anti-Duterte po na inaabangan po itong pagkikita na to, wala lang. Dumating at natapos ng walang dating. Ang pinaka-highlight na yung pink na medyas. Pag-uusapan din po natin, ito pong sinabi ni Panelo na sinungaling daw si Amy Marcos. Ayan, at iba pa pong mga balita, yan pong kawawa naman, pansinin naman natin sila. Nagsampa na impeachment eh. Walang pumapansin. Bakit ba nagsampa si Ortega? Ano ba hinahabol niya? At si Abante, yan yung mga dalawang huli nag-impeachment. Hindi raw natatakot si Abante pero araw-araw po ngayon ay nagsasalita sa media. Abante, wala kang bilang, ulitin ko, wala pang bilang. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel. Opo. Tayo na lang ang nagla-live sa mga birador. Ay, si Brother Chan po. Okay, pag-usapan na natin kung ano po yung nauna rito. Para hindi tayo nalilito. Okay, yan po. Unahin na natin to si Panelo. Sundan na po natin na bakit ayaw natin kay Amy Marcos. No? Hindi lang po tayo personally. Marami pong mga Duterte. Sana naman makinig na si Amy na okay na siya rin ng senador. Okay ka na senador. Buti nga, nanalo ka pa. Pang ilan ba si Amy? Pang 12 o pang 11? Ayan eto na lang, pag-usapan natin si Panelo. Sabi ni Panelo, yan si Amy sinungaling. Anak ng tinapay, oh. Okay, ayon kay Panelo, yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na wala pang utang na loob. Grabe naman. Parang ikaw ang nasasaktan, Panelo. Yung kombinasyong Marcos Duterte, sabi ni Panelo, nagkaleche-leche na nga. Tapos bibigyan mo pa ng Duterte Marcos, babaliktarin mo, ganun din yun. Yan po ang giniit ni Panelo na naniniwala na tunay na hindi naniniwala na makasara talaga si Amy. Ayan. Lalo na, nung umano ay hindi ito nagsalita noong kailangan umano ni BP Sara ng suporta sa Villamor Air Base. Ayun. Nagsalita lang daw si Amy makaraang bumaba ang kanyang ratings. Hindi rin pininiwala ni Panelo ang pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa girl power tandem at tinawag niya itong palabas lamang. Supporter ni Robin to si Panelo. Pero sabi niya palabas lang daw yung girl power niyo. Okay. Ito po ay reaksyon ni Panelo sa tila pag-endorso o tila pagtutulak ng mga ilang kampo na gawing Vice President ni Sara Duterte itong si Amy Marcos. Yan po ang mga pahayag, no, ni Senator, ni dating spokesperson at legal counsel ni Tatay Digong, walang iba ko si Attorney Salvador Panelo. Ako naman, hindi naman natin nililihim to, no?
yung ayaw natin kay Amy dahil sa mga ang dami niyang ang dami niyang anong tawag doon? Yung baggage, no? Kung siya po yung gagawing vice president ni Sara Duterte, alam niyo naman yung maraming hindi lang marami, lahat as in nilalahat natin, lahat po ng mga pro Duterte galit na galit po kay BBM. At hindi po natin pwedeng itanggi na yung si BBM ay kapatid po ni Amy Marcos. Maraming salamat muna kay Amik na nagbigay sa atin ng 499 pounds. Okay. Ito po, may kasabihan tayong mga Pilipino na blood is thicker than water, di ba? Hindi lang pala Pilipino yan, sa lahat yata yan. Okay, hindi po pwede, lalo na sa ating mga Pilipino, mas matimbang talaga yung dugo kaysa sa pakikipagkaibigan. No, para mawala na po, mabura na po yan sa isip ng mga pro Duterte o lahat ng mga Duterte supporters. Sana naman, para mawala na po yung usapin na, teka muna, Marcos yan si Amy. Di ba napakadali po nun? Kaysa bagabagahin natin, ipapaliwanag mo pa sa mga pro Duterte na bakit kinakailangang ampiliin si Amy Marcos. Mabuti pa na mawala na yung kontrobersya. Wag na lang si Amy yung masyadong marami siyang baggage. No, napakalakas ng presidente mo. Ang danger kasi ni Amy, napakalakas ni VP Sara bilang presidente. Talagang mananalo. Hindi po makaka-apekto sa presidency. Ang maapektuhan niyan yung vice presidency. Baka makalusot pa yung kalaban. Kasi kung solid yung kalaban, malakas yung magiging bata nila ron. Tapos maghati-hati yung mga Duterte forces sa vice president. Malaking bagay po yun. Pero ako po, pera si Amy, all out po ako sa lahat ng pipiliin ni BP Sara. Alam niyo na si BP Sara, marunong naman po yan. Ako sa palagay ko, hindi niya po pipiliin si Amy Marcos. Kasi yung balakid ng pangalan ng Marcos, una. At ikalawa, ang dami pong available na malalakas na kandidato. Yung totoong may kontribusyon. No? Wag na yung dahil Marcos siya. Yung winnability na lang. Yung may dagdag ba? Yung may maiaambag sa'yo. Kung tutuusin po, sa last dalawang eleksyon, sa huling dalawang senatorial election, panay mga Duterte po yung nag-number 1, di ba? Si Robin Padilla at saka to si Senator Bongo. So bakit ka kukuha ng ang nagpanalo? Tandaan natin, laglag na yan si Amy. Kung hindi po dinala yan ni BP Sara, malamang sa malamang, malaglag po sa top 12 yan. Sila ni Villar. Kaya strategically, wala pong maiambag si Amy Marcos sa presidency ni Vice President. Di ba? Very controversial na dahil majority ng mga Duterte supporters ay galit kay BBM. Hindi lang majority, lahat ng Duterte supporters galit kay BBM. Tapos may baggage na siyang ganun na isa siyang Marcos. Ikalawa, mahina naman si Amy kumpara sa mga Duterte senators talaga. Bukod po sa nasabi natin na si Senators Robin Padilla at Bongo na parehong nag-number 1. Nariyan din at hindi pwedeng i-deny yung kalakasan naman ni Senator Marcoleta, hindi lang po bilang kumuha ng boto dahil sa iglesia, kung hindi, ang lakas din niya kung siya magiging vice president, di ba? Napakalakas niya para sa paghabol. Kasi napakatalinong senador pagdating sa batas, napakalaking tulong na maibibigay ni Marcoleta pagdating sa, alam nyo na, yung pagpapanagot.
Pagpapanagot dito po sa mga gumawa po ng mga pagnanakaw sa kasalukuyang administrasyon. Okay. Hindi po ako boto kay Magalong. Sabi ko nga sa inyo, napakarami na po na malalakas na kandidato within sa Duterte. Bakit pa tayo mag-import si Magalong dilawan na dilawan? Yan yung sinasabi ko, marami pong nagdidikit ngayon kay BP Sara. Wag po, hindi po yung si BP Sara ang dumidikit sa kanila. No? May nakikita po ako, Sarabam. Bakit tayo magsasarabam? Lalo na si Magalong. Alam nyo, si Magalong, wala akong problema kay Magalong. Hindi ko naman kilala yan kung anong pagkatao niyan. Sikat siya na anti-crime buster, anti-corruption pala. No? I mean, pinaglaban nga natin yan. Pero yung naghanap ka ng gagamba, hindi ka na nga ICI, pumunta ka pa ng Davao para makihanap ng gagamba. Alam nyo, nakakahiya po yun, sa totoo lang. Pilit na pilit yung paghanap nila sa Davao City. Ni hindi sila pinatulan ni hindi sila pinatulan na meron talaga sila nakitang anomalya. Alam nyo naman yung mga taga-media, galit sa mga taga-Davao yan. O kung meron talaga sila natuklasan, ni hindi sila pinatulan. Kasi kahit papano nahiya yung mga taga-media. Wala namang tayong ibabalita na karumal-dumal na nakita yan. Buhat po na naging, hindi ko siya kilala. Siyempre, matunog siya bilang anti-corruption. Pero nung nakita ko po, kung paano siya magtrabaho na naghanap ng gagamba sa Davao, sabi ko, tong tao na to, hindi mo pa rin pala maaasahan. Di ba? Wala po akong problema diyan sa mga yan. Marami pong malalakas na kandidato na sure win dahil talagang may sariling boto. Bakit pa tayo si Magalong una, hindi na atin yan. Ikalawa, untested. Wala pa naman national election na pinanalo yan. Kaya si Bam Aquino, utot nyo. Dilaw na dilaw yan. Kaya yan gusto niyang idikit yung sarili niya kay Sara Duterte kasi tinabla siya ng mga dilawan. Dahil sa pagsasabi niya ng mga EJK. Walang puwang sa atin ng mga dilawan ngayon. Hindi po pwedeng magkandidato tayo ng mga dilawan. Ngayon pa na sure win na si BP Sara. Kaya nga sinusulong pa rin nila yung yung impeachment. Okay, yung sa dalawa na yun, yung una, yung bagahe ng pagiging Marcos, balik tayo kay Amy, no? Yung, ito po dahilan ko, dalawang dahilan lang naman. Personally, wala po tayong problema kay Amy Marcos na yung mga ginagawa niya, yung mga expose niya. Parang ang treatment natin kay Laguanson, treatment natin kay Erice, di ba? Na pag may in-expose sila, bakit hindi natin gagamitin yung mga expose nila? Expose nila yan. Totoo naman yung expose nila. Kay Amy Marcos, bakit natin hindi gagamitin yung expose niya? Totoo naman yung mga ine-expose niya. Okay, ikatlo, kung bakit ayaw ko kay Amy Marcos, hindi alam ni BP Sara Ikaw alam mo na mula pagkabata, hindi naman nagbago si BBM. Sabi mo nga nung sa Iglesia Rally, addict na siya nung bata pa, addict pa hanggang ngayon. Bakit mo itinulak? 'Di ba anong uri ng pagkatao meron yung tao na to na alam niya ng addict yung kapatid niya, gusto niya pa maging presidente? 'Di ba? Magtapatan na tayo pag addict po ang isang tao, hindi po katiwa-tiwala mamuno Alam niya na kinukumbinsi niya si BP Sara. Alam niya yung kapatid niya na ganun. 'Di ba? So bakit pa rin niya pinagpilitan? Okay, tayo siguro sana ang panalangin ko lang sa ating lahat. Kung sino po kasi alam ko ngayon mga Duterte supporters may kanya-kanya tayong gusto maging vice president. Ang panalangin ko lang po sa ating lahat, sana pangalawa pala ni Amik 'yun. Thank you very much Amik sa padoble. Okay, yung tanong niyan si Magalong.
Sapat na po mula po sa mga Duterte, sa mga maka-Duterte na hindi po bumabaliktad pa sa mga Duterte at kailangan natin. Sapat na po yung galing, kung boto, sapat na rin po dahil mga number one for the last election nasa atin eh. Tapos yung galing naman nasa atin din. At iba pa. Ano? Alam niyo po yung mga iba, lalo na po yung hindi nakalusot, hayaan niyo po muna silang mag-senador ulit. Kasi kung ipipilit niyo na vice president agad, hindi po strategic yun eh. Yung mga proven na nag-number one, yung mga proven na top 5, yung mga proven na meron talagang sariling mga at may proven na magagaling, no? Iba po kasi yung from the outside pa eh. Hayaan nyo na muna, may mga nababasa kasi kung mga pangalan na hindi nanalo noong nakaraan. Tapos gusto nyo maging vice president, di ba? Eh ang dami pong mga nag-number one, ang dami pong mga top 5. O si Bato pa pala, nakakalimutan natin. Si Marcoleta, di ba top 5 si Marcoleta? Green, thank you very much sa 249 pesos na pangkape. Gagawin muna natin to si Green. Gawin muna natin siyang moderator. Okay, punta po tayo dito sa ibang balita. So yun lang, no? Yun lang yung kay Amy, hindi personal. Hindi dahil na wala. Okay naman mga expose niya. Pasalamat tayo dyan. Wala naman tayong problema riyan. O pwede pa nga yung Duterte, di ba? Bakit ka pa mag-i-import mula sa mga sa labas? Duterte lang eh. Pucha, mahirap ang tibagin yan eh. Proven na yan na walang talo. Di ba? Yun eh. Pagkukuha po kayo ng sana maisip yan ni BP Sara na isa lang po yung marami sigurong tatanggi. No? Sa mga binanggit ko, Duterte Marcoleta, Duterte Bongo, kay Senator Robin, siyempre medyo marami din yung magko-question yan. Duterte Robin Padilla, Duterte Bato, o sa lahat po ng yan pasok na lahat yan Pero yung mag-import ka pa na Bam Aquino, puta, hindi natin kailangan ng boto ng mga Aquino. Wala namang boto yung mga kaya nga sila dumidikit sa mga Marcos na dahil sa takot nila na si BP Sara Alam mo, alam natin na yung purpose nila ng pagdikit kay kay BBM. Alam nyo na lahat po yan may kinalaman sa di ba? Sa para hindi po matuloy yung presidency ni Vice President Sara Duterte. Okay, punta po tayo rito sa nasaan na ako? Sa mga dito na sa pagkikita nito ni BBM at saka ni Leni Robredo. Alam nyo sa totoo lang, sinasabi nila na trabaho lang yung pinunta. Ano ba talaga pinunta mo na trabaho ron? Di ba? Kasi sa ganito pong sitwasyon natin na napakarami pong problema ng Pilipinas, pupunta ka sa isang lugar na alam mo na baluarte ni Leni Robredo na pambato ng kalaban mo. Supposedly, kalaban mo yung mga pink. Pinaka sikat na kalaban ng administrasyon. Tapos yung timing pagkatapos magdeklara ng pangunahing presidential aspirant, number 1 na presidential aspirant na si BP Sara, talagang pagdududahan na politika yung habol mo sa Naga City. Ngayon, kung sinasabi mo sana na trabaho lang yung pinunta mo ron, asan yung patunay na may trabaho kang pinuntahan dun? Meron ka bang in-inaugurate na Bukana Bridge? Kasi laki ng Bukana Bridge. Meron ka bang in-inaugurate na
airport? Meron ka bang in-inaugurate na mahahabang highway? 'Di ba? Kung trabaho ang pinunta mo doon, meron bang regional center na mga ospital na in-inaugurate ka? O kahit na groundbreaking man lang? Ano yung sinasabi mong trabaho? Hindi politika ang pinunta ko rito, kundi trabaho. Ano yung trinabaho mo? Kasi naghagilap talaga ako eh. Tinanong ko nga si ano ba pinunta ni BBM dun? Oh, ang pinunta daw ni BBM dun para tignan yung nililinis na creek. Creek! Ni hindi po river. Ni hindi po creek lang. Imagine. Kahit nga po yung DepEd Secretary, hindi po pag-aaksaya po ng oras sa mga matitinong gobyerno, kung creek lang po yung lilinisin, hindi nililinis lilinisin. Creek yung planong linisin. Kahit nga po DPWH Secretary, hindi po karapat-dapat na kumbaga aksaya ng oras yan. Ang liit na proyekto para pag-aksaya ng panahon ng isang DPWH Secretary. Yung creek. Tapos, presidente pa ng Pilipinas ang pupunta. Magmumonstra-monstra silang dalawa na kala mo ang laki ng ginagawa. O, di ba, creek, ang tawag sa atin niya sa Maynila, estero. Anak ng pupa. Ni Mayor nga, pag naglilinis ng creek, hindi na nagpupunta eh. Alam niyo ibig namin sabihin, pangatawanan nyo naman. Kasi, putok na putok. Sarili nyo pang mga spokesperson pa ng palasyo. Ang nagsasabi na magkikita si Lenny at saka si meron pa siyang abangan kung ano ang pag-uusapan nila. May ganun pa eh. Yan ang abangan natin kung ano pag-uusapan. Yung mga naman, mga amuyong, ayan, magkikita na. Naku, may tatalo na kay may tatalo na kay BP Sara. Trabaho? Hindi raw po trabaho. Pinuntahan nila ron creek. Hindi nga naghukay amik eh. Maghukay pa lang. Thank you very much sa patripli amik. Plano pa lang na hukayin yung creek. Alam nyo ba kung gaano karami ng panahon ni Tatay Digong? Kung gaano karami sa Maynila lang, sa Divisoria lang. Kung gaano karami yung creek na mga estero na hinuhukay doon. Nakita nyo ba na dinadalaw pa yan ng mayor man lang? Naknang tinapay naman. No? Yan yung sinasabi natin eh. Ang ginagawa nitong gobyerno natin, panay mga optics. Walang katapusang optics. Tinitignan ko, baka naman may plano. Wala pong plano. Pinasisilip. Alam niyo yung mga termino, wala pa talaga. Pinasisilip yung river basin. Yung kung ano mang tawag dyan sa river basin na muling buhayin, muling pag-isipan yung plano na kung anong gagawin dyan sa river basin yan. Bumaha po dyan sa Bicol area ng mga flood control eh. Ang problema pa rin ng presidente, flood control. Sasabihin ninyo walang politika. Ano po yung trabahong trinabaho? Creek? Estero? Mapapamura ka talaga kahit hindi ka marunong magmura eh. Sayang po ang oras ng isang presidente para pumunta at silipin ng isang creek. At magmonstra-monstra doon. Alam nyo kung ano na highlight ng pagkikita nila? Pinakita lang na nakasuot siya ng pink na medyas.
Wala na lahat nung na-excite. Lahat nung na-excite nung magkikita sila, nawala ng gana. Ni walang announcement na may malaking ano. O meron pa pala yung ipapaayos daw yung Coliseum ba? Robredo Coliseum o museum, kung ano man yun. Hindi naman na po kayo na kailangan ng presidente sa ganyang mga trabaho. Politika, okay pa kung umamin kayo. Magsasanib kami. Yung mga dating magkakaaway ay magsasanib para sa bansa. Buti pa, ganun yung sinabi nyo. Hindi yung trabahong pinunta ko rito. Sige, ano yung trinabaho mo riyan? Maghukay ng creek? Ang ibig sabihin po ng optics, 'di ba, yung isa pang tawag yan sa photo ops lang, yung pagpapakita lang, yung pakitang gilas lang. Yung kunwari may ginagawa, wala naman. Tignan nyo po, yung mga gumaganong-ganon na naman, mahilig si BBM sa ganyan eh. Doon sila magpapapicture sa gumagano. Si Lenny din, parehong-pareho sila. Parehong-pareho sila mahilig dyan. Pero kung gusto nyo pa ng meaning talaga ng optics, madali lang pong tignan yan sa ano, pero tignan na rin natin. Relating to eye or vision. Optics in politics. Yan, tignan natin. Para mas malinaw sa inyo. Maganda yung mga meaning talaga eh. Optics refers to the way action, events, and policies are perceived by the public. Yun lang po yung public perception lang. Yung maganda lang tignan. Yun po ang meaning ng optics. Kaya pag naroon kayo, nagdudurog ng... Pag nagpakita si Marcos na nagdudurog na semento, di ba ang gandang optics nun? Pag tinuturo niya na wala namang... Tignan nyo to, wala namang... Yun po mga optics. Wala namang tinayo dito ni isang araw na trabaho, wala. Yan. Optics yun. Kasi pinapakita niya may ghost project eh. Pakitang tao. Yun lang. So lahat po to, yung mahilig sila ni Vince Dizon dyan eh. Ang tanong po, asa na yung makukulong bago magpasko? Wala na rin. Ano bang Pasko yan? Baka 2028 yan, pag Pasko na ni naghukay ng creek. Thank you very much, Amik, sa padoble, patriple. Green. Thank you very much sa 249 pesos na pangkape. Tignan nga natin si Green kung ano na. Moderator na pala si Green. Okay. Punta na po tayo rito sa mga atake ng iba pa. Ito po si Ortega. Pansinin naman natin. Kawawa naman. Nagpapapansin nagsampa ng impeachment. Walang pumapansin sa kanila. Bank accounts ni BP Inday Sara naisilipin ni Ortega. Ha? Hindi nyo pa pala nasisilip? Ibig nyo sabihin, nagreklamo na kayo na mayroong hindi maipaliwanag na yaman, wala pa pala kayong ebidensya? Yan po ang pagpapatunay, no? Yan po ang pagpapatunay na yung kanilang mga reklamo, impeachment, kaya dapat higpitan yan eh. Kung wala naman talaga kayong binibintang, kasi pagbibintangan nila, meron pong hindi maipaliwanag na kayamanan. Meron pong hindi maipaliwanag na yaman si BP Sara. So, ang susunod po nila dyan, sa hindi maipaliwanag na yaman, magre-request sila na pabuksan yung bank account. Kasi yung salin ni BP Sara nakalantad na eh, di ba? Inano po nila yan eh. Pinag-utos po nung bagong ombudsman na okay na. Pero magtataka ka, bakit yung mga congressman hindi pinabubuksan yung mga salin? 'Di ba unfair? Dating pangulo si BP Sara nalaman na yung mga salin.
Alam na nila yung salin eh. Ang gusto nila ngayon, makita ngayon yung bank account, pag merong hindi pareho doon, ano na, i-impeach na nila. Utot nyo. Patunayan nyo muna na meron si BP Sara na hindi may paliwanag na yaman. Simple lang naman po eh. Hindi nyo na mabububo yung mga tao. Nagawa nyo na yan kay Corona. Nung panahon ni Corona, wala naman pang social media nun eh. Kaya magugulat talaga kayo, parang tago. Ito lang po panahon ngayon ng social media, di ba? Okay. Ang mga magnanakaw dyan sa flood control, ano binibintang natin sa kanila? Kitang-kita yung yaman eh. Yung mga contractor po, o yung mga nadalhan ng mga mali-maletang pera, at saka yung mga mismong contractor, ano po ang meron sila? Luxury cars, mga mansion, at yung mga pinaka nasa taas po ng sindikato ng flood control, meron pa silang mga jets, meron pa silang mga helicopters. Ang dali lang naman punto ko yun. Kung nagnakaw po si BP Sara, Vice President po siya ng Pilipinas. Hindi po ba? Sa tingin nyo po kung magnanakaw siya, papadaig siya sa mga simpleng congressman? Gusto nyo kasing palabasing magnanakaw eh. Ito ang challenge ko sa inyo. Kung ikaw ganyan kakatalino kay BP Sara, alam mo nagkakanakawan, papayag ka ba ng ninanakaw ng mga congressman ay mas maliit, mas malaki kaysa sa ninanakaw mo? Ang binibintang nyo kasi, magnanakaw si BP Sara pero ang ninakaw niya, dun lang siya nagnakaw sa mga barya-barya. Sa confidential fund lang. Magkano lang yung confidential fund? Magkano yung pinag-uusapan natin? Wala pang bilyon yan. Wala pang 1 bilyon. Bakit siya, Vice President, papayag na daan-daang bilyon yung sinasawsawan nitong mga congressman, tapos siya, wala pang 1 bilyon ang sasawsawan niya dun sa maliitan? Di ba? Illogical, di ba? Ikalawang illogical ng pagbintangan siya magnanakaw. Nasaan ang pera na pwedeng nakawin? Naroon po sa, kasama pa sa una yun, di ba? Flood control. Ikalawa, kung magnanakaw si BP Sara, bakit niya aawayin yung mga may control ng budget? Siya nga nagbunyag dyan kay Saldico tsaka kay Martin Romualdez eh. Wala pa naniniwala kay BP Sara na sila may control ng budget. Ngayon, napatunayan natin na totoo na si BP Sara talaga, totoo si BP Sara na si Martin talaga at saka si Saldico ang may control ng budget. Bakit niya aawayin kung magnanakaw siya? Di ba? Di manghingi ka. Pengi akong porsyento, pengi akong maleta. Illogical yung sinasabi niyong magnanakaw si BP Sara, pero ang una niyang, numero 1 niyang binanatan, yung may control ng budget. Ikatlo, nasaan, kung magnanakaw si BP Sara, nasaan ang kanyang mansyon sa Forbes Park? Nasaan ang kanyang mga luxury cars? Nasaan ang kanyang mga helicopter at jet? Bakit pag umalis siya sa ibang bansa, sumasakay sila sa eroplano? Bakit hindi siya mag-jet? Di ba? Yung mga logic ninyo, yung bintang ninyo, illogical. Thank you very much ulit kay Amik. Nag-comment ako sa RTVM. Wow, big time project. Ang putya, mga bobo nag-like pa. Big time project. Nakita nyo, pinagmamalaki nila, Crick. At hindi, eto pa, hindi nagtayo ng mga kung ano sa Crick. Ang proyekto po sa Crick, huhukayin lang, tatanggalin lang po. Desilting ba tawag doon?
Desilting lang po. Yang pinapakita ni BBM tsaka ni Leni Robredo, creek lang po yan. Tapos, hindi pa po sila, sa likod nga, no? Alam niyo po kung ano lang ginagawa nila? Hindi po yung sinisemento yung gilid, hindi po. Naglilinis lang po, literal. Nakita niyo yung 3 tao na yan, no? Naglilinis lang po sila ng creek. Na ginagawa po yan ng barangay. Diyan po sa Kamaynilaan, uso po yun. Dredging po tawag dyan. Pero tinanong ko rin po rito kay Google kung ano yung pagkakaiba ng dredging tsaka ng dredging at desilting. Yung dredging, hukayin mo, papalalimin mo, di ba? Kahit po mahukay. Samantalang yung desilting, yung mga recent lang, yung mga recent na talagang basura lang po. Halos basura lang po yung tinatanggal mo. Naglilinis lang po ng basura. Yun po ang pinagmalaki dyan na pinuntahan. Yun po yung sinasabing trabaho. Sa tingin nyo yung trabaho pa po yun ng presidente? Sa kawalan po talaga ng pagmamalaking trabaho, yun na lang. Joelyn Estrella, thank you very much sa 490 Hong Kong dollars. Yan. Thank you very much, Joelyn. At syempre, Senyora Travelers Vlogs, shout out from Daly City, California. Yan. Maraming salamat po, Madam, sa $2 na pangkape. Okay, tuloy po tayo. Di ba, Ortega? Kayo ang nalalantad. Kung wala kayong patunay, gusto nyo palang pabuksan yung bank account. Paano kayo nagsabi na merong unexplained wealth? Masasabi nyo lang na may unexplained wealth kung may mga jet siya, may helicopter, may mansion siya sa Forbes Park, at saka meron po siyang mga tinatawag nating luxury cars. Yun po, unexplained wealth na yun. Pero yung unexplained wealth dahil nakatago sa passbook, binubulan nyo lang mga tao, tsumachamba lang kayo. Dapat sa mga tao na yan, kung ako po, congressman, yan ang una kong gagawing batas eh. Talagang yung bibigatan ko yung pag nagsasampa ng reklamo ng hindi totoo. Okay. Ito po ang sinabi ni Bienvenido Abante. Hindi raw po maapektuhan ang pagsusulong ng impeachment dito po sa kay BP Sara, pagdedeklara ni BP Sara ng pagtakbo sa 2028 election. Yan ang sabi mo. Putya, 3 araw ka nang nagpe-press ko. Buhat nung nag-announce si BP Sara. Buhat nung nag-announce si BP Sara na siya ay tatakbo ng presidente. Sasabihin mo, hindi kayo naapektuhan mga congressman. 3 araw ka na nga nagpapapress con eh. Sabihin mo na hindi mo siya susuportahan. Tapos sinabi mo naman na si BP Sara winnable pero hindi unbeatable. Malakas daw ang chance ni BP Sara manalo pero hindi po siya unbeatable. May tatalo daw sa kanya. Sino? Ikaw? Ikaw ba tatalo sa kanya? Pucha, panalo mo muna yung congressman mo. Tapos wala daw epekto sa pagsusulong nila na impeachment. Alam mo, Abante, tatapatin na kita. Nung inutusan kayo na i-impeach si BP Sara, 1 araw lang nakakuha kayo ng 215 na pirma. 1 araw lang yun. Ngayon, kailan pa nyo nalaman na meron ng impeachment? Bakit hindi pa kayo nakakabuo ng 106 man lang?
Bakit wala pang pirma na 106? Sasabihin mo, hindi kayo apektado? Apektado kayo. 215 kayo noong nakaraang taon eh. Wala naman halos na bago. Kung karamihan ng congressman pa rin. Ibig sabihin, yung mga pumirma na 215, nariyan pa rin karamihan dyan. Majority nung pumirma. Bakit hindi kayo makapag-produce ng 106? Diba? Para diretso na sa Senate. Hindi naman po tinanggal ng Supreme Court yun eh. Yung diretso na ng Senate. Hindi po nila tinanggal yun. Bakit hindi kayo makapag-produce ng 1/3, 100? Kalahati lang ng pumirma sa inyo last year na isang araw nyo lang trinabaho. Bakit hindi kayo ngayon magpasa? Sasabihin mo hindi apektado? Yung asawa nga ni Barbers eh. Mayroong fake news na minura niya si BP Sara, nagpaliwanag agad eh. Di ba? Na fake news yan dahil binoto ng mga taga probinsya namin, yung sila Bongo, sila Bato, si BP Sara. Bakit nagpapaliwanag? Kung hindi kayo apektado. Sinasabi mo yan sa Maynila kasi wala ka naman pakialam kahit matalo ka eh. Mananalo ka pa rin sa Comelec eh. Pero sa buong Pilipinas, apektado. Ikaw lang ang hindi apektado. Bakit? Makapal kasi hiya mo. Talunan ka na, ang kapal pa ng mukha mo. Hindi ko endorso yan si BP Sara. Eh sino ka naman para mag-endorso? Hindi ka nga nanalo. Talo ka. May nalalaman ka pa. Hindi mo i-endorso. Eh, ano naman kung kahit ba sino i-endorso mo, walang epekto yan. Okay, si Jam Magno, mas matalino raw kay BP Sara. Bakit hindi siya ang Vice President? Alam niyo po, pwede ka naman mas matalino kay BP Sara sa ibang larangan. Pero sa politika, bakit hindi ka Vice President? Ang pinag-uusapan po natin, alam niyo po, ngayon, alam na ng mga tao, yan talino, iba-ibang larangan yan. Si Manny Pacquiao, maaaring mas matalino kayo kay Manny Pacquiao sa math, sa science, etc. Pero pagdating po sa sports, henyo si Manny Pacquiao. Ngayon, ang pinag-uusapan po dito, politika. Maaari po naman na mas matalino siya kay BP Sara. Bakit naman hindi? Ako nga, siguro may pagkakataon na mas matalino ko sa... Kasi, pero anong pinag-uusapan natin kay BP Sara? Politika. Huwag mo sabihin, Jam Magno, na mas matalino ka sa politika. Paano ka naging mas matalino? Vice President to. Di ba? Until na mapatunayan mo, manalo ka siguro ng Vice President man lang para makapantay, doon mo lang pwedeng sabihin na mas matalino ka. Hindi ka mas matalino. Ngayon lang ang pwede natin sabihin yan. Hindi na po natin hindi ko naman kilala yan. Sa pananalita mo pa sa politika, may alam ka. Wala kang alam sa politika, Day. At Day din ba tawag dyan? Iba-ibang mga ano yan. Ako na magsasabi sa'yo, wala kang alam sa politika. Kung may alam ka pala sa politika, ano na ba ipinanalo mo? Okay. Ito po, maganda rin to sinabi ng mga pare. Bilang ng mga Pilipino nagsisimba, kumonti. Yan po ang sinabi ni Robert Reyes. Yan. Ipinahayag ng isang pare ang kanyang pag-alala sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong Katoliko na nagsisimba. Wala naman silang sakit, tinatamad. Alam mo, Father Plaby, Father Reyes, at saka si Father Plaby, ang sinisisi nila, yung online mass.
buhat daw na nag-online mass nung panahon ng pandemic, maraming hindi na bumalik ng simbahan nandun sa bahay. Sigurado ka na nag-online mass din yan? Ang pinakamatinding epekto kaya hindi na nagsisimba sa inyo, masyado kayo nakilahok sa politika. Maraming Katoliko pro Duterte. Tapos maririnig sa simbahan, pinupurin yung mga magnanakaw. Duterte binabanatan nyo. Paano kayo magsisimba pa mga tao? Putyang mga pari yan. Mga ano kayo, mga... Di ba? Magpakita kasi kayo na kagalang-galang kayo. Putya, Father Flavi, magsaysay award eh. Paano kayo igagalang? Di ba? Ikaw, lahat na lang ng banat nyo sa Duterte. Yan ang dahilan. Mas mabuti pa, yan ang dahilan kaysa yung sinasabi mo online mass. Kalokohan yan. Tsaka bakit ka galit sa online mass nga pala? Hindi ba nagmimisa rin kung online? Kasi walang abuloy. Alam nyo, minsan, kunwari minsan lang. Alam nyo, Father, minsan naiisip ko, kaya siguro kayo hindi bumabanat sa mga kontraktor, hindi kayo bumabanat sa mga kontraktor, hindi kayo bumabanat sa mga magnanakaw sa flood control. Baka kasi sa donasyon nila, hindi kaya? Kunwari ngayon ko lang naisip, hindi kaya, Father, na kayo ay nabibiyayaan ng mga kontraktor at mga congressman na nabibiyaan, congressman, senador at mga kung sinong politiko. Kaya hindi nyo sila binibira. Hindi kayo nakikinabang financially sa mga Duterte, kaya Duterte ang binabanatan nyo. Yun lang yun. Huwag na tayong bugbulahan. Nagsisimba pa rin naman sila, online lang. Bakit nyo sinisita? Ikaw nagsabi niyan. Wala kasing abuloy badong sa online. Ay, oo nga pala. Bakit naman kayo magagalit kung wala abuloy? Kayo naman, kala ko ba nag-ano lang kayo ng ano? Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon, natikid sa lahat. Pwede po kayong magpakape. Optics drawing.